para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. This will not work. This whole process will not work unless people are involved. We need everyone involved. At yun ang aking ginawa. Pumunta ako ng Ilocos Norte out of my own savings para idokumento, kuhanan ng video ang mga proyekto sa unang distrito ng Ilocos Norte na ang representante ay inyong anak na si Sandro Marcos. Ngayon, instead na sagutin ni Sandro Marcos, instead na sagutin ni Vince Dizon yung mga proyekto na matagal ko nang sinasabi na dapat yun ang inuna ni Vince Dizon na ininspeksyon para mapabulaanan lahat ng agam-agam ng mga taong bayan patungkol sa mga pagawaing bayan doon sa lugar ni Sandro Marcos at lugar ninyo. Ano ang inyong ginawa? Nagpadala kayo doon ng mga vloggers na mga kengkoy, mga uhugin at mga bobo. Hindi man alam gumamit ng contract number ng mga pagawaing bayan. Basta na lang magsasabi na edited, basta na lang magsasabi na fake news, pero lapat na lapat at kitang-kita nila yung mga contract number ng mga proyekto na hindi pwedeng madaya ng kahit na sino. Mr. President, what you did is an insult to the Filipino people. Hindi mga accountable itong mga taong ito na pumunta doon para magpaliwanag sa nangyari sa Ilocos Norte. Hindi sila mga accountable people. Ang accountable persons doon ay yung anak mong kongresista at ang DPWH. They are the people who have the authority to speak about the projects. I went there as an ordinary citizen with the challenge that you have given. Kayo po ang naghamon. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video at magbigay tayo ng personal opinion dito sa naging pahayag ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. At itong naging video o short clip video ni Sir Jesus Duque, no, na isang kilalang vlogger din po ito na talagang nag-expose, no, dito nga po sa unang distrito ng Ilocos Norte na ipinakita yung flood control project dyan na substandard, no, na makikita nyo naman na halos wala talaga tayong bakal na nakita dyan at ampaw yung loob. So talagang na-expose na to actually, kung hindi ako nagkakamali, parang naipakita na ata ito ni Manong Chavit, no. Parang may mga ilang video na i-share si Manong Chavit sa kanyang Facebook page, lalo na yung sinabi niyang ano daw, parang inilabas niya yung mga ebidensya di umano dito sa mga flood control project dyan sa Ilocos Norte na baluarte ng mga Marcos. So kung maaalala natin mga kababayan, meron naman talagang announcement itong Pangulo ng Pilipinas na yung yung parang tinatawag na sumbong sa Pangulo. So bilang isang ordinaryong Pilipino ay hinihikaya talaga niya every citizen, no, na magpadala ng mensahe o magsumbong sa Pangulo direkta kasi may ano yan parang hindi ko alam kung website ba yun, kung hindi ako nagkakamali, na pwede ka dong mag-message ng iyong mga reklamo. Kung may mga gusto kayong isumbong sa Pangulo ay doon nyo ipadaan. So in this case, dito sa ginawa ni Sir Jesus Duque na isang vlogger, isang ordinaryong Pilipino na isa sa mga talagang nagko-contribute taxpayer dito sa ating bansa na nagpapasahod sa ating mga government official, karapatan natin, no, na malaman kung saan dinadala yung ibinabayad nating buwis sa ating gobyerno. So dito ipinakita niya nga po yung ilang mga flood control projects dyan, since etong flood control na to ay talagang putok na putok ngayon mga kababayan, at up until now ay hindi pa rin po nabibigyan ng kalinawan at kasagutan etong
ginawa sa kaban ng bayan, no, na talagang bilyong-bilyong piso ang kinamkam ng iilang individual na nakaupo sa gobyerno. Meron din diyan mga siguro private sectors, no, yung mga kontraktor na kasabwat ng mga government officials. So dito talaga nakakagali talaga mga kababayan, at wala akong nakikitang mali dito sa ginawa ni Sir Jesus Duque sa pag-expose, no, sa alam niyang talagang mga proyekto ng gobyerno at ng DPWH na hindi talaga natapos. So nakakalungkot lang mga kababayan, dahil sa kabila ng kanyang ginagawa nakaani siya, no, ng pambabash sa kabilang kampo. Syempre, the usual naman, ganito naman talaga ang mangyayari kapag ka talaga na susuko, o 'di ba, kumbaga na bubuko ang kabila, talagang magpaparating 'yan o magpapadala yan ng kanilang magiging tawag dito, tagapagsalita, kuno kagaya ng mga vloggers sa kabila, no, na nagpapakita talaga na kinokontra yung ipinakita netong si Sir Jesus Duque, no. Talagang makikita nyo ngayon sa social media na ano daw, ito daw si Mandalulu yung term nila ata dito kay kay Sir Jesus, na binuking daw yung sariling baho, kumbaga pinahamak daw yung sarili, yung mga ganyan ba. Pero para sa akin mga kababayan, totoo naman na dapat si Congressman Sandro Marcos mismo yung mag-speak out about dito, at yung DPWH at contractor na nakakasakop dyan sa proyekto na yan. Sila dapat yung unang magpapaliwanag, magsasalita, bakit ganyan yung nangyari sa proyekto na yan, at hindi na sana hinayaan pa, no, na yung mga vloggers ng magkabilang kampo ng, sabihin na natin, ng Duterte at ng Marcos, yung ganitong bagay. So walang ibang may dito, may karapatang magsalita kundi ang nakakasakop dito, unang-una na nga dyan, si Congressman Sandro Marcos, na nasasakupan niya yung lugar niyan. So kahit sabihin mo na, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt, 'di ba? Sabihin na natin na hindi niya nga proyekto yan, pero nasasakupan niya yan. 'Di ba? Nasasakupan niya yan, kailangan siya mismo, siya na yung mag-initiate na magsalita. At ito nga yung sinasabi ng ating tagapagsalita, itong ating vlogger na si Sir Jesus Duque, na idol talaga natin to, dahil matapang talaga to si Sir, no? Parang lahat talaga ay wala siyang sinasanto, basta nasa align sa prinsipyo niya at alam niya yung katotohanan ng tinatayuan niya, talaga magsasalita talaga siya. So tama nga naman, no, dapat itong si Secretary Vince Dizon ay talagang pumunta, no? Talagang pumunta na siya dito sa Ilocos Norte, at wag niya nang hintayin, no, na mag-ano siya, yung parang iutos pa sa kanya ng pangulo. Kumbaga, siya na lang mag-initiate, kasi kumbaga ano din naman siya, meron naman din siyang ambag, no? Meron din naman siyang power siguro, na siguro sabihin directly kay Pangulong Bongbong Marcos na, "Sir, talagang kinakailangan na natin na puntahan 'to, imbestigahan, bisitahin, upang nang sa gano'n yung haka-haka ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ngayon, 'di ba, na maging maayos na at mabigyan na ng kasagutan at matuldukan na 'tong issue na 'to." So sagutin na natin bago tayo tumalon sa iba't ibang lugar na iimbestigahan ng flood control project, ay umpisahan na natin dito sa lugar mo, para at least maging credible, no, mga kababayan, itong kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Kasi mismo sa baluarte niya, inuna niya, 'di ba? Hindi niya sinugarcoat, hindi niya tinago, naging transparent siya. Yun lang naman yung mahalaga mga kababayan, 'di ba? Yung transparency and accountability na ipinapakita sa atin ng mga government officials natin, at hindi basta-basta sinasabi o ipinapakita lang sa no. Dapat talagang nakikita natin mga kababayan, at nararamdaman yung kanilang mga sinasabi. So again mga kababayan, eto nga nangyayari sa ating bansa ngayon, yung kabilaang kilos protesta. Kagaya netong napakita ko sa inyo, isang kilusan ng ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo, na talagang talaga, no, nagsama-sama po sila, nag-gathered sila sa isang araw, pumunta sa isang lugar para ipanawagan itong transparency and accountability. Actually, itong video na to ay parang 3 days ata itong democracy, na to, yung parang tawag dito, transparency and accountability, na inaano nila dito sa Quirino Grande, sa 3 days ata to mga kababayan. Pero sa pangalawang araw ata tinapos na itong nila, kasi kumbaga na ilahad naman na nila yung
gusto nilang ipahiwatig sa gobyerno. So again mga kababayan, ito lamang po yung ating reaction video dito nga po sa nangyaring issue ng pag-expose po dito sa flood control project dito po sa Ilocos Norte na baluarte po ng mga Marcos, especially dito sa 1st District na si Sandro Marcos. So hintayin lang natin yung talagang mensahe ni Congressman Sandro Marcos, no, na sila dapat ni Secretary Vince Dizon yung magsalita about dito at yung DPWH na gumawa nito at yung contractor para at least once and for all matapos na ang lahat, para matapos na itong issue na to at mabigyan ng linaw at totoong kasagutan ang mga tanong ng taong bayan. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.